Alright, good day mga lods. For today's video mga lods, mayroon akong pupuntahan. Bale, may bibilin kasi akong fairings, second hand, harap tsaka likod. Yun kasi yung gagamitin ko sa GP concept na gagawin ko sa motor ko. Yun, so ayoko naman kasing sirain itong stock na fairings ko. Kaya tumingin na lang ako ng second hand sa online. Yan, so yun yung gagawin kong tatabasin ko yung fairings na yun. Sayang naman kasi pagka sinira ko tong stock ko. Yan, dito ko yung tatabasin. Kaya kahit na sira yung bandang ilalim, okay lang. Kasi ibabaw naman yung kailangan ko. Yun, so samahan nyo. Let's go! Alright, so syempre kailangan natin ng waste. Kasi hindi natin kabisado yung pupuntahan natin. Nandito lang yung banda sa may dulo ng Marikina. Modesta yung sinabi nung nung nag-post. Yan, so may problema dito sa mic ko, no? Kaya napapansin nyo ba naka-voice over ako ngayon? So magkikita daw kami dito sa may Alphamart, sabi nung ka-transaction ko. Hindi ko alam kung malapit siya dito, kaya yun nga, chinat ko na lang siya na nandito na ako sa Alphamart. At yun na nga, dumating na nga rin siya. Ayan, siya yung nasa harapan ko. Kaya sinusundan ko na lang siya papunta sa kanila kasi nasa kanila daw yung fairing. Hindi daw niya mabuhat lahat. Yun ang sabi niya. Para ma-check ko na rin mismo kung okay pa ba yung fairings na yun. Kasi ang nakalagay naman sa post ay okay pa. Buo pa raw. Tanging yung sa may araro yung may problema. Yung naka-zip tie, siguro putol na yung tornilyuhan. Naka-Raider 150 Fi din siya. Kaso mukhang na disgrasya to, kaya yan, puro kalas-kalas, walang ulo. At eto na nga yung sinasabi ko na hindi nabanggit sa issue ng fairings na to. May mga issue siya na hindi nabanggit dun sa post kasi ang nabanggit lang yung naka-zip tie lang. Bali yung kanyang mga kabitan sa may leeg, putol-putol na yung kanyang clip. Tapos sa gitna, meron ding basag. So parang yung sticker na lang yung nagkakabit sa kanya, tsaka yung foam. Ayan, hindi niya binanggit lahat doon, yung kanyang issue. Meron pa dito yung kanyang tornilyo, ayan, ang laki ng butas, bungaw. Yung kanyang back fairings naman ay medyo okay pa. May putol-putol lang din na clip, pero okay pa naman siya. Ito lang talaga yung hindi ko nagustuhan kasi hindi niya binanggit dito na napakadami palang issue ng fairings na to. Hindi rin niya nabanggit dito na sa bandang ibabaw meron palang sunog. Ito, yung part na to, sunog yan. Hindi ko alam kung bakit nasunog yan. Yan, kaya binalik ko sa ayaw ko ng ganong transaction, yung tinatago yung totoong issue. Akala ko nakachamba na ako. Okay lang naman sa akin, basag yung baba. Ang hindi okay sa akin, yung nasa taas, puro wala na yung kabitan. Negative ako doon. Pati yung tornilyon, bungaw na. Dami talaga, as in, ang dami talagang issue. Hindi niya binanggit yun sa post niya. So, yun talaga. Ang mangyayari, negative tayo dyan. Ayun yung mga nagbibenta na hindi na talaga mabenta, tapos gumagawa silang paraan. Sa akin, hindi pwede yung ganun, mga lods. Ako rin nagtataka mismo kasi medyo mura. Tapos pinatawad niya pa ako. Yung pala ganun. So lesson learned. Huwag kang kumuha ng sobrang napakamura. Ayun, so sa mga naghanap ng ganyan, mga second hand, mas maganda talaga makita nyo. Hindi talaga nagsasabi ng totoo yung ibang nagbebenta. Para lang mabenta ba? Para lang ako na masyal, mga lods. Wala, ganun talaga. Mag-ingat kayo sa mga binibilhan nyo ng pyesa nyo. Mas maganda talaga meet up, pick up. Pag na huwag kayong papayag ng cash, raw Gcash. Pwede naman cash on delivery through Lalamove. Ganun, pwede kasi hindi mo pa naman babayaran pagka wala pa yung item, hindi mo pa nakikita. Kahit anong gawin niyang pag-post ng ganun yun, hindi niya mabibenta yun kasi hindi niya sinasabi yung totoo. May sunog pa, hindi niya sinabi. Halos lahat ng clip putol, hindi niya sinabi. Right, so nakawin na ako. Sayang lang ako ng panahon doon. Nilinis ko na lang sana yung motor ko. Mas okay pa kasi yan, sinayang ko lang yung oras ko. Nagpagod lang. Mag-ingat kayo sa mga ganong seller, mga lods. Kasi maraming seller sa online. Hindi nagsasabi ng totoo sa mga binibenta nila. Kaya namang mga seller, sabihin nyo na lang yung issue, mga lods. Kasi may katapat naman presyo yung issue. Siyempre kung may issue yung isang bagay na binibenta mo, hindi mo na siya mabibenta ng kasing presyo ng mga walang problema or sa brand new or sa almost brand new. Marami kasing issue dun sa kaha na yun. Akala ko naman goods kasi sabi niya buo. Yun. Tapos pagdating ko, may dumating akong parcel, repair kit, mga lods, ng preno. Bili na rin ako ng brake fluid. Ito kasing preno ko, bumigay na naman yung kanyang repair kit. Dire-diretso na naman yung kanyang piga. Yung akala mo may hangin pero wala naman. Lusot na kumbaga. So pang ilang lusot na to ng preno ko? Pangatlo na yata o pang-apat na ba? Ayun. Pero pag binigla mo naman, meron, may persa yan pag binigla mo. Pero pag dahan-dahan ka lang, maganda naman yung pagkaka-bleed ko na ito, pero wala, sumuko na siya. So ngayon papalitan ko na ulit siya ng repair kit. Galing Indonesia to, mga lods. Hanap lang kayo sa Facebook, hanap lang kayo sa Shopee, napakarami na ito. Dapat pala ito na lang, kung di na lang pumunta doon, ito na lang sana ginawa ko. Yan, so papalitan ko na lang to.
Medyo basa, may konting tagas. Ang bilis nasira ng repair kit na naikabit ko nung nakaraan. Ayoko pa naman ng ganun yung sumasablay yung preno ko. Ayan siya mga lods. Papalitan na natin. Ito na yung papalit natin, SGP. May magawa man lang tayo ngayon. Mas maigi na to. Lock. O diba? Ang dali lang magpalit mga lods. Ayan na. Magsasalin na lang ako ulit. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung procedure kasi marami na akong ginawang ganito. Importante talaga dyan, makabit mo ng maayos. Update ko kayo mamaya kung okay na siya. Ayan mga lods, tapos ko na siyang blinid. Pansinin nyo. Wala na siyang bula. Yung bumubulwak na yan, purong fluid yan, walang kasamang bula. So goods na yan. Saglit lang i-bleed dito sa bandang harapan compare dun sa likod. Mahirap sa likod. Ito okay na. Dagdagan ko na lang hanggang sa kanyang level. Yan. So, ibabalik ko na lang lahat. Alright, so okay na. Kahit bagalan mo na lang yung pagpiga, hindi yan babaon. Yan. Hanggang dyan na yan. Unlike dun sa kanina, nung hindi ko pa pinapalitan. Pag dinahandahan mo yung pagpiga, aabot hanggang dito. Sasagad. Ito hindi. Yan. So, goods na siya. Lalo pag binigla. Yan. Okay. Yan. So, may nagawa pa ako dun sa palpak na transaction ko kanina. Okay. So, siguro mangyayari, either ito na yung tatabasin ko or hindi na ako magtatabas. Kasi hindi ko nakuha yung second hand. Magtaka kayo pag sobrang mura mga lods. Mas maganda kung brand new yung bilhin nyo. O kaya yung almost brand new. Yan. So, hanggang dito na lang mga lods na. Right, sip sa lahat.